Maghihigpit na raw ang BOC o ang Bureau of Customs sa paniningil ng buwis sa mga ipinadadalang balikbayan boxes. Karaniwan daw kasing naaabuso ito ng ilang mga nagnenegosyo. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, ayon nga sa customs, lalo nilang paiigtingin yung implementasyon ng mga prevailing na mga batas ngayon at posibleng maapektuhan din dito yung mga sanay na makatanggap ng balikbayan box. Narito ang ulat. Nakagawian na ng maraming Pilipino na kapag may kaanak sa ibang bansa, lagi may padalang pasalubong puno ng samot-saring anik-anik na imported at karaniwang nakasilid ang mga ito sa isang balikbayan box. Kapag ibinabiyahe ang mga ito sa Pilipinas, pinagsasama ang mga ito ng mga freight forwarder bilang consolidated shipping. Pero nangangamba ang ilang forwarding firm na pati sa mga consolidated shipping, itataas na rin ng Bureau of Customs ang dapat na bayarang buwis. Kinumpirma ng customs na pinag-aaralan nila ang paghihigpit sa paniningil ng tamang buwis para sa mga consolidated shipping. Trabaho ng customs is to collect the right taxes. Hindi naman kailangan higher taxes eh. It's collecting the right taxes. So yung tamang buwis ang dapat gawin natin, collecting yung tamang buwis. Sa ating Tariff and Customs Code, anything is actually dutiable. Nakasaad sa batas na nilalaman ng mga balikbayan box, hindi dapat nagagamit sa negosyo at hindi lalampas ang halaga sa $500. Bawat isang OFW pwede lang magpadala ng isang balikbayan box sa kada 6 na buwan. Ano naman kaya ang epekto ng paghihigpit sa tatanggap ng mga balikbayan box? Kung galing ito sa isang OFW, returning resident o dating Pilipino, duty-free at tax-exempt pa rin dapat ang padala. Pero dapat for personal use lang ito o di kaya second-hand appliances at hindi dapat lalampas ang halaga sa 10,000 pesos. Kung hihigit pa rito, dito na posibleng maramdaman ang pagtaas ng buwis na ipapataw ng customs dahil sa paghihigpit sa pagpapatupad ng batas. Hindi lang naman daw consolidated shipping na naglalaman ng balikbayan box ang maapektuhan. Across the board naman daw ang gagawing paghihigpit. Patuloy raw ang public consultation kaya wala pang halagang naitakda. Tinututukan na rin daw ngayon ng customs ang consolidated shipping dahil inaabuso raw ito at sinisingitan ng mga kontrabando para sa negosyo. Nagiging trend is high-value commercial cargoes are being brought through those balikbayan boxes. Posibleng gamitin ang balikbayan boxes to bring in other shipments like guns and drugs. So medyo hindi lang naman trabaho ng customs mag-collect ng duties and taxes, pati na rin bantayan kung may mga pumapasok na mga illegal na mga contrabands. Jessica, ayon sa customs, bagwan di raw sila capable na siya sa atin bawat isa sa mga container van, mas dinadalasan na raw nila yung spot checking para malaman kung meron ditong mga kontrabando. Balik sa'yo, Jessica. Bakit nga daw uli kailangang taasan yung taxes para dito, Bam? Gayong, di ba, sinasabi natin malaking tulong yung ibinibigay ng ating mga OFW. Sila ang malaki ang kontribusyon sa paglago ng ating ekonomiya. Tapos eto, tataksa natin ang mas mataas yung mga ipinapadala nila. Ayon sa nakausap nating official ng customs, meron silang mga naka-pipeline pa lang ng mga additional exemptions para sa OFWs at sa mga iba pa nating balikbayan para ma-recognize yung kanilang contributions. Pero sa ngayon, ito yung batas daw at hindi raw ito masyadong naipapatupad pa. So kailangan nilang i-enforce nga ito, which could mean additional na taxes and duties. Parang wrong timing nga lang din siya, no, Bam? Kasi ang pagkakaalam natin, may problema pa rin sa congestion ang ports, no? At marami sa mga ipinapadala hindi nakakarating on time. Tapos biglang tataasan pa ngayon yung charges. Tama yun. Yun yung ating na-observe din. And para naman doon sa problem na yun ng congestion, yung delay, ang isa sa mga ginamit na ways to address it. Doon sa website, meron silang balikbayan box tracker. Malalaman mo kung talagang yung shipment or yung mismong kargamento nasa panig na ba ng customs o nasa forwarding firm pa rin. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.